Ganito lang ang buhay ng farming. Pero yung kamatis so far okay naman, marami naman siyang bunga. Maganda po. Sa bunga lang naman talaga tayo mag-ano napabunga na ng madami. Ito okay na. Sir, kaya pa? Oo. Tirahin na natin. Sir, bali ang kukuhanin natin ay yung may mga silay lang. Mga ilang ano yan, sir? Ilang square meter si sir? Siguro mga 1,200. Ayun. Sir, kung makikita nyo, ang tawag dito ay relay cropping. So, ito ay yung kamatis pagkatanim ko, nagbubunga pa lang siya ng mga ganito kaliliit. Ganito, kajolid. May tinanim na ako nito. Ang palaya to. So, natatapos si kamatis, bubunga siya ang palaya ngayon. Kaya meron na yung naka-ready na trellis Pina-ready ko na lahat. So, pagkatapos si kamatis, yung ampalaya naman ang pagkakakitaan. Nagpunta dito si Farm to Table, si Chef JR. Oo. Ang tanim naman ito noon ay sili. That time mataas na sili, nag 230 per kilo yun. So, ayun, medyo lakas pagkakataan. Katumbas nitong sukat na to, 5 hektarya ng palayan Ilang ano to, sir? Ilang buwan bago maano? Nasa 45 to 50 days ay iyong ma-harvestan na. Oh, 50 days siguro maximum yan. Mag-harvest ka na. Ayan. Pwede na tayo magsimula niyan at baka tayo ay... Ano to, sir? Hindi na dire-diretso na, hindi na... Ang magandang pitas niya, sir, ay kasama anong tawag dito? Nakalimutan ko ito. Para medyo presentable pagdating sa market. Kasi yung mga pinagbabagsakan medyo masiselan. Pero may ano ka na nito, sir? May pagbabagsakan ka na nito? Order na. Kumbaga, nung isang araw pa nagsasabi, order na daw sila. Pabilis na. Ang gaganda ng kamatis, sir. Kahit mababa ang presyo pagdating naman sa gulay, sir, ay pinaka mo sa kanila ay break even. Wala naman lugi. Yung kukunin natin, sir, yung mga may dilaw-dilaw na. Oo, yung may silay na ba? Uy! Morning good. Naghakot ka na? Anong? Kasali? Santino. Bago ka muna. Kuha mo nga bukas. Kung may makakuha. Sige. Bisita ako galing sa malayong lugar pa. Ilan? Dalawa? Dami naman na. Kahit mga 10 buwid ba? Ilang taon kayo, sir, sa barko? Naka-6 na taon halos. Ayaw mo na, sir. Ayaw na at kung ako magbabarko ako aalis na lang pupunta na ako Australia. Yan na lang. Pero sa ngayon naman medyo maganda naman dito sa Pilipinas. Okay naman. Mga ilang ano to, sir? Mga ilang buwan bago maano? Matapos yung harvest. Yes, sir. Parang hindi ko masyadong maano pero siguro mga 1 buwan kalahati. Tapos na ito. Depende rin naman sa alaga. Kung maganda yung alaga, medyo matagal.
Eh, ngayon, hindi ko masyadong natutukan. Parang may mga ano, may tama yung dahon. Pero madami pa rin bunga sir, ano? Oo. Kasi ang gulay, isang linggo mong hindi mabisita. Pag tinamaan, mabilis. Tutok ka rin dito sir. Oo, kailangan tutok talaga. Kita mo, ngayon may mga tama yung dahon. Pero nung isang linggo, wala pa yun. Ang ganda pa nito eh. Kulang lang, kinulang ako sa ano, konting spray siguro ng ano. Anong gamit mo sir? Organic o ano na sir? Semi-organic ako eh. Kumbaga sa lupa, naglalagay ako ng mga organic, ipot ng manok, ganyan. Yun naman ang pinakamaganda yung ipot ng manok kasi. Nagpa-practice ka rin sir ng ano, yung pruning na tinatawag nila. May pruning to. Oo. So pagdating doon sa Y, ano ba yan? Mas maganda dyan. Itong Y na to, yan. Diretso na to, pataas yan. Kaso hindi ko na masyadong ano, dati itinatali ito eh. Simula dito sa Y, pababa, tanggal. Ang dami niyang suwi dati. Ang kapal. Tanggal pa rin. Kasi mas maganda yung pinupruning. Nakaka-agaw pa ng sustansya Oo. sir. Yan. Taas na pala yung aking mga pala. Etong ganit sir, okay na to? Oo, goods na yan. Kahit itong mga to, yan. Ito na. Basta may nagkaroon ng konting dilaw. Dami-dami ito po. Kailan ka nagsimula sir ng ano, ng farming? Ilang taong ka na dito sa ganito? Ano nun eh, actually, ang magulang ko ay magsasaka talaga. Ayun. Siyempre, mag-aaralin ka, magbabarko ka, magtatrabaho ka kung anong pinag-aralan. Pero babalik ka pala sa farming. Kaya simula bata ako yung nagsasaka na. Aral na ba? Pero nung tumigil ako siguro mga 10 years ago na. Ng pagbabarko. Saan kayo nag-aral sir? Dito rin sa Laguna? Sa PIP, sa Manila. Manila na. Oo, Kaya po. sa Quiapo. Doon din ako graduate sir sa ano eh. MLQU. Magkalapit pala tayo nun. Ayun. Anong tawag dito? Ang una kong ginawang business pag nung bumaba ako ng barko nung nag-decide ako na titigil na ay iyang itik. Bali nung nagbarko ka sir, doon ka kumuha ng ano, puhunan mo. Hindi. Talagang ano na sir, pinagpatuloy mo na lang yung farming dito. Hindi, dati nag-try na kami mag-itik kasi iyan ay thesis ng kapatid ko. So nakita namin na medyo maganda yung may potential na kumita talaga. So tumigil nga ako ng pagbabarko. Bumili ako ng itik na 600 head. Naranasan ko doon sa 600 heads ay kaya mo kumita ng 3,000 isang araw. Oh. Ano? Ginagawa ko yung salted egg. Salted. Oh, Pero so, may mga akin na pinaprocess ko diretso na sa palengke. Kung nasa ko, mahal laki. Kaya sabi ko, pwede na ka rin talaga ako hindi magbarko. Tapos may palayang ka pa, di. Yung ka na nag-decide na dito na muna. Ayun nga lang, sa medyo katagalan talagang ay mahirap din pala pag-iitig na. Tututukan mo ng sobra, hindi ko makaalis. Pero ako'y nagpahinga lang naman sa itik. At babalikan ko naman sila. Medyo na-focus nga lang talaga sa gulay muna. Anong mga challenges mo dito sir sa pagbubulay? Ano ba? Yung weather. Ayun naman talaga yung number 1 factor. Tapos yung minsan, yung kulang ka pa sa kaalaman
sasabak ka ng tanim. Minsan, ang hirap pa rin. Hindi mo alam kung ano ba yung tumatamang sakit. Ang sumala ako dito sa Ampalaya isang beses ito ay grafted. Ibig sabihin grafted, ang rootstock niyan ay patola. Yan. Baka bago mo lang narinig Kaya nga sir Ayan, patola ito. Simula dito, itong rootstock na to, patola yan. Simula dito sa dugsungan, ampalaya na yan. Kaya ano ng ganyan ay para matapang sa sakit. Matigas sa sakit na bacterial wilt. Yun yung kadalasang yung sakit patola, ng ampalaya. Sakit siya ng ampalaya na kala mo healthy na siya. Pagdating sa taas, may mga patanaw na nabunga, matutuyo siyang bigla. Ayun. So, si patola, ma-resistant sa bacterial wilt. Yung ugat niya, mabilis siyang umugat, malalaki yung ugat niya. Kaya, iyon ang ginawa nila. Mas malalaki yung bunga. Ikaw na ang nag-ano niyan sir? Binili ko yan ng ready to transplant na. Ang cost ng isa niyan ay 28 pesos. sa 1,000, edi 28. Ayun, medyo mataas ang presyo pero kita naman. Dahil kabawi naman. oo, yung tanim ko doon, pang 5 harvest ko, ROI ako. Nakailang harvest ka doon sir? Baka mga 19. Ang dami. So, ayos naman. Talagang Basta tayo ay may gusto, may pangarap tayo. Madali yan. Magtataga ang makuha ba? Ito yung sample. Parang bacterial wilt. So may mga bunga na siya, bigla siya matutuyo. hindi na ma-remedyohan yan sir pag ganyan. Wala na talaga eh. At least nakabunga naman siya. Yung iba, wala pang bunga, natutuyo na eh. Ang ganda ng anong sir eh. Sana magkaroon din tayo ng ganito. Basta may pagpupos nito, kaya ko. Yung bacterial wilt. Kasi once na nalantayan, dire-diretso na. Kaya sabi ko, medyo basahin ko na yung lupa. Pinag-aaralan ko pa rin eh. Hindi pa rin talaga ako expert sa ganyan. Siguro yung ampalaya, medyo nakakaya ko na Pero yung kamatis eh. So far, okay naman. Marami naman siyang bunga. Maganda po. Sa bunga lang naman talaga tayo mag-ano eh. Napabunga na ng madami. Medyo okay na. Sir, kaya pa? Oo. Tirahin natin. Tirahin na natin. Yung irrigation ito sir, may hose din na pag ganun. Oo. Straight Bali binigay sa akin yan ng EDA. Ang tawag dito ay drip irrigation. Ito sir. Yan. Ang problema ko, pag kumuha ko ng tubig dito sa sapa, medyo madaming madaming dumi. Sir. So pag daan niya dun sa hose ng drip irrigation, nababarahan siya. Hindi na tumutuloy. So yun ang naging problema ko. Medyo maliliit yung butas niya, hindi siya pag nilagyan ko ng pangsala doon, mayat maya naman ako magtatanggal ng dumi. Kaya sabi ko, hindi na. Total, meron naman akong libreng patubig din. Dito na lang, flooding. Flooding ang tawag dyan. Kumbaga ay Sabagay, mas malakas sa tubig. Kasi mas kailangan ng tubig naman eh. Tag-init naman, flooding ko na lang. ang maganda dito sa lugar mo sir, no? Oo, yung tubig. yung tubig talaga. Kasi pag maghahalaman ka, number 1, tubig. Kasi yung lupa, kahit saan pwede ka magtanim eh. Pero yung tubig, pag wala kang tubig, hindi mo rin mabuhay yung iyong halaman. Medyo napaganda at maganda ang tubig. Kaya, tanim.
lalo na siguro sir kung mas malawak yung taniman mo nito, no? Oo nga. Siguro, yung isa, yung sumunod. Yung sa Kasi may ano ito sir, ang ay- palaya. Ang alam ko ay 2,000, ano lang to eh. 2,000 seedlings eh. Yung tataniman ko doon ay nasa 5,000. Ayun, madami sir. Siguro doble nito o mahigit. Mapaganda ko lang ng ganito kaayos eh. Kita na. Gaganda sila. Yung kamatis ba sir, may mga tinatawag din na yun, yung variety? Oo. Ang ano nito ay D-Max. Diamante Max ng East West. Ito yung ano eh, yung medyo sikat ngayon. Kaya, ito na rin yung mga na-experience ko itanim nung una na medyo maganda naman talagang bumunga. Kaya, kumbaga ay umaakma dito sa lugar. Pero yung market mo nito sir, dito lang din sa Siniloan. Dito lang sa Siniloan. Talagang ano sir? Kumbaga nakilala na ako na paggugulay. Sir. Kaya ano na rin sa social media na rin, sa gadget na rin. Kasi text na lang, order ako ng ganito. Hindi ko pa harvest. Ganyan. Kulang pa dito sa inyo, ano sir? Kulang pa. Ang ginawa ko kasi, parang diversified farming eh. Kaya medyo nasusustain. Sir. Iyon naman yung mga sinabi ko dun sa aking mga nakakausap na aspiring din na gusto talagang mag-farming. So kung sa isa ka lang magpo-focus, halimbawa gulay, may kita. Pero nasa farming ka na, ano mo yung kung ano pa yung mga pwede mong pagkakitaan. Sir. Ayun nga lang talagang kailangan mo kumilos. Kasi may gulay ako. So yung mga reject ko na gulay, kamatis. Meron akong black pigs. So doon ko binibigay. Lahat ng reject ko na gulay, pinapakain ko sa mga black pigs. Nagiging ano sir, integrated. Integrated. Ang maganda sir, yung fertilize mo galing din sa ano, Oo. poultry. Ang nilagay ko dito galing sa itik. Yung mga nabulok na ipa. Sir. Ayun. Ay, ang dami kong ipang nabulok. Bukod doon, syempre, meron ding chicken manure. Syempre sir, isasabihin ko rin na nag-spray din talaga ako ng mga fungicide, insecticide. Kasi pag mass production ka, hindi mo pwedeng Sabihin na organic lahat. na Ano, sir? organic. Kasi mass production ka eh. Hindi pwedeng organic kasi hindi talaga kikita. Siguro yung organic mga pang Kahit backyard backyard ano, sir? yan. Kahit naman, lahat naman sir, halos lahat ng malalaking production, kailangan talaga ng... Kailangan talaga, oo. Yeah. Pero hindi naman yung tunay na harvestin mo na. Ito pwede mo itong kainin ngayon. Sir. Kasi ito naman ay Ang mahalaga sa farming sir siguro yung nasusustain mo, ano? oo. Yun ang kailangan talaga. Yun ang kailangan. Kasi kung magpa-farming ka lang tapos yung pera mo palabas ng palabas. Ayan ang problema. Yan, diyan ko masasabi ipapasok yung aking passion. Manok.
Oo, sir. Sa manok, palabas ka talaga dyan lahat. Pag hindi ka marunong mag-control at ay talagang ikaw ay mauubos. At least napagkukunan ka, sir, ng ano. Oo, Etong- panlibang ba? Ayan. Totoo yan. Talagang lahat dyan ay labas. Pero yun yung kaligayahan mo. Para Sir. wala naman tayong ibang ibig ko sabihin ay Bisyo, sir. bisyo eh. Diyan lang talaga sa manok. Okay naman. Bali, ang kulang ko na lang dito ay isda. Oo, sir. So- Puput up ka rin dito, sir, ng ganun. Oo, fish pond. Tilapia, ganun. Tilapia Hito. hito. Meron na ako dyan. May nagpagawa na kami ng fish pond. So medyo inaayos na lang namin. Hindi pa namin na... Nagpahukay pa lang kami. Kumbaga ay inaano pa namin yung lalagyan. Pinahihinog pa. Talagang dapat pag mag-harvest ka, talagang kailangang maaga, na, sir. Oo. Eh plano ko yon. Kaso nga lang, sa dami ng ginagawa ko. Ay, ang taga-harvest ko, yun, yung tao ko naghahakot. Ngayon, may trabaho siya eh. Hakot siya. Pinaghahakot ko ng pali at pambibilad ba? Oo, sir. Pag medyo naiinitan na kayo siya, pwede tayong... Sige lang, sir. Kasi once na nalantayan, dire-diretso na. Kaya sabi ko, medyo basahin ko na yung lupa. Pinag-aaralan ko pa rin eh, hindi pa rin talaga ako expert sa ganyan. Siguro yung ampalaya, medyo nakakaya ko na ano yun. Pero yung kamatis eh, so far okay naman, marami naman siyang bunga. Maganda po. Sa bunga lang naman talaga tayo mag-ano eh. Napabunga na ng madami, oh, medyo okay na. Sir, kaya pa? Kahit na. Oo. Tirahin na. Tirahin na natin. Sige lang. Yung irrigation method, ano ito, sir, may hose din na pag ganun. Oo, Straight bali binigay sa akin yan ng EDA. Ang tawag dito ay drip irrigation. Ito, sir. Yan. Ang problema ko, pag kumuha ko ng tubig dito sa sapa, medyo madaming madaming dumi. Sir. So pag daan niya dun sa hose ng drip irrigation, nababarahan siya. Hindi na tumutuloy. So yun ang naging problema ko. Medyo maliliit yung butas niya, hindi siya pag nilagyan ko ng pangsala doon, mayat maya naman ako magtatanggal ng dumi. Kaya sabi ko, hindi na. Total, meron naman akong libreng patubig din. Dito na lang, flooding. Flooding ang tawag dyan. Kumbaga ay Sabagay, mas malakas sa tubig. Kasi mas kailangan ng tubig naman eh. Kaya tag-init naman, flooding ko na lang. Itong maganda dito sa lugar mo, sir, no? Oo, Yung tubig. yung tubig talaga. Kasi pag maghahalaman ka, number 1, tubig. Kasi yung lupa, kahit saan pwede ka magtanim eh. Pero yung tubig, pag wala kang tubig, hindi mo rin mabuhay yung iyong halaman. Medyo napaganda at maganda ang tubig. Kaya, tanim. Lalo na siguro, sir, kung mas malawak yung taniman mo nito, no? Oo nga. Siguro, yung isa, yung sumunod.
Yung sa Kasi may ano ito sir, ang ay- palaya. Ang alam ko ay 2,000 ano lang to eh. 2,000 seedlings eh. Yung tataniman ko doon ay nasa 5,000. Ayun, madami sir. Siguro doble nito o mahigit. Mapaganda ko lang ng ganito kaayos eh. Kita na. Sir. Gaganda sila. Yung kamatis ba sir, may mga tinatawag din na yung variety? Oo. Ang ano nito ay D-Max. Diamante Max ng East West. Ito yung ano eh, yung medyo sikat ngayon. Kaya ito na rin yung mga na-experience ko itanim nung una na medyo maganda naman talagang bumunga. Kaya kumbaga ay umaakma dito sa lugar. Pero yung market mo nito sir, dito lang din sa Siniloan. Dito lang sa Siniloan. Talagang ano sir? Kumbaga nakilala na ako na paggugulay. Sir. Kaya ano na rin sa social media na rin, sa gadget na rin. Kasi text na lang, order ako ng ganito. Hindi ko pa harvest. Ganyan. Kulang pa dito sa inyo, no sir? Kulang pa. Pero at least meron kayong ano, off. Nakakalabas-labas pa rin ano. Depende, minsan sir, pag minamala sa oras. Talagang diretso. Diretso. Yan din reklamo ng kapatid ko. Diyan, yung utol ko, diyan naman sa Mercury ba? Isang araw na. Gusto kong integrate yung agriculture sa mga preso namin. Ay, Para maganda yun. kahit pa paano. Alam mo nung pandemic, Paglabas nila, paglabas nila may potential pa silang pagkakakitaan ano. Yun nga. Alam mo nung pandemic, napakalaking ano ng pagpa-farming. Sobra. ito sir yung ano, hindi nawala ng kita eh. Oo. Parang, lahat. Natigil eh. Maraming natanggal sa trabaho pero yung farming, Tuloy. Yun ang kailangang ituloy eh. Oo. Hindi ko pwedeng pigilan to eh. Yun nga. kaya ito ang bubuhay sa mga ganong sitwasyon eh. Nagkataon na may ampalaya ako noon, kamatis. So, yung mga nagre-reject ako ng siguro mga 10 kilo. Siyempre, hindi naman siya talagang totally na hindi mo na makakain. Kumbaga, yung reject, bumaloktot lang. Nasa kamatis, medyo maliliit lang. Lahat yung bigay ko dito, bagsak ko dun sa isang barangay. Bagsak ko dito. At tuwa yung mga tao. Pinag-aagawan. Nakakatuwa pala yung gano'n na kahit sa time na may crisis ay pag binigay pa, kita mo yung mga tao yung natutuwa. Kailangan sa panahon ng crisis talaga sir. Saka ang transport ng gulay lang nun sir ang ano. Oo, pwede. Basta sa farming ka, Oo sir. kakapunta pa nga ako, nakakalabas ako nun. Sir, ito ay patamaan sa presyo. Pag tinamaan mo yung magandang presyo, malaking kita mo. Kita, ano, sir? Oo. Kaya may kasunod na akong ano ngayon, mga seedlings. Ngayon 25, dadating yung 5,000 seedlings ko yata, Kamatis pa rin sir. kamatis. Kasi tag-araw,
walang masyado magtatanim ng kamatis at mahirap nga sa tubig. Pero Tirahin dito, ko. okay naman ang tubig dito, sir. Oo. Yung ampalaya ko doon, iyon ang tataniman ko ngayon ng kamatis. Oo. So, naka-ready na yon. Tubig mo dito, sir, sapa o deep well? Sapa. Oo, walang problema. Tapos ay una kaming dadatingan ng tubig bago yung ibang pabayan. Unang sala ba? Sarap lang dito, sir, sa pag-ulay. Pag oras na ng harvest, ano, sir? Abay, oo. Talagang Nakikita mo na yung pinaghirapan mo eh. Ngayon ko na lang ulit na nabisita ng malapitan eh. tuloy-tuloy pa. Yung sao ko lagi ang ano. Dami, oh. Isang ano pa lang. Puno na ang isang balde eh. Baka siguro may mga ano to. Kulang 10, 8 kilo. Sa loob. Sige, sir. Sige, sir. Dami, ano? Pero ano lang, oh. Isang... Ano lang, ito agad, oh. Diba? Talagang, ano eh. Maganda. Maraming natuto. Pag mag-isa ka lang talaga mag-harvest dito, sir, talagang ano. Abuti ka talaga dito ng ano, hapon. Pero okay lang naman. At ako'y nasanay na. At mas matagal harvestin yung sili. Siling pangsigang. Ay, lalo na yung labuyo. Pa-advance ko lang sa sakyan. At kuha ng ahakot ng palay. Okay lang. Fresh na fresh.
Hi! Oh. Ano yan? Okay ka pa? Uy, okay sir. Siyempre. Pang ano talaga? Pang palengke. Market. Ang sariwa sir. Diretso bagsak na lang to. Diretso bagsak na. Babagsak na lang. Sir, oh, tikman nyo to. Magkano tayo, sir? Gusto nyo? Hindi sir. Okay lang po. Hindi nyo. May kanin naman eh. Kahit ano yan, sir, kasi i-ano natin ito doon. Hindi. Hindi malaki. Sorted na to. Minsan kasi sir, pag mga panggamit, kailangan pag maliit lang namin paggagamitan mo, maliit lang. Maliit lang sir. Oh. Sir, andito lang ba yung ano mo? Yung gawa ng salted ano? Oh. Pwede ko ba makita sir? Oh. Para Sige sir. Mamaya. magka-idea. Gusto ko kasing gumawa rin noon sa Bicol. Sige. Since maitlog naman eh sayang naman eh. Ilang nag-produce ka na rin ng itlog doon? Oo sir. Nag-ano na rin eh, dalawa, tatlong tray, sayang naman. Umaga, hapon. Anong itik? Hindi sir, Rhode Island. Ah, Rhode Island. Ganyan pala karami ang sa siga sir. Ha? Ganyan pala karami. Oo. Parang tulong kami. Oh, sige, gawin 11. Pero maganda sa ano talaga itik eh. Maganda talaga sa itik. Bukod sa malaki, masarap. Mas malasa. Sige sir, 11. 11 na sir. Sobrang na sir eh. Ah. Sobra pa yung lubs Sir, ganito. Yan. Para hindi siya mag-moist. May hangin pa rin Para sir. may makakalabas yung hangin. Tingnan natin yung Ano sir, bibingka? bibingkang itlog. Oh, sir, i-try nyo dito. Abno yung tawag niyan talaga. Tapos lagyan nyo ng suka para medyo tapos asin. Masarap sir.